Sinasabi ng iba na normal lang maging masungit sa taong gusto mo, pero hindi kailanman naniwala si Akatiro sa teoryang iyon. Habang papasok siya sa dormitoryo, puno ang isip niya ng ganong mga kaisipan. Ngunit bago pa siya makarating sa sarili niyang silid, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Napatigil siya sa labas ng pinto, nanginginig sa inis, at huminga ng malalim upang mapanatili ang kanyang composure. Sa loob, walang iba kundi si Iroha, abala sa pagkanta ng todo bigay. Nakahilata ito ng komportable, humuhuni at buong lakas na inaawit ang mga liriko ng isang kanta na lalo lamang nagpapasiklab sa inis ni Akatiro. Hanggang sa tuluyan na siyang sumabog, bigla siyang pumasok sa silid at hinugot ang power cord mula sa saksakan. Agad na pinapatay ang musika. Lumingon si Iroha, ngunit imbes na mabigla, masaya pa itong bumati at pinagsabihan siya tungkol sa kawalang galang nang basta na lang pagpasok sa silid ng iba nang walang paalam. Ang kapal pa ng mukha nito dahil silid ni Akatiro iyon at siya mismo ang nanghihimasok. Mariin niyang sinabi na hinaan nito ang boses bago pa maistorbo ang ibang residente, sabay turo sa mga headphone bilang pahiwatig. Ngunit imbes sumunod, nang aasar pang lalo si Iroha, parang sinasabi na gusto raw siyang hawakan ni Akatiro. Mariin niya itong sinupalpal, malamig ang tono, at sinabing wala siyang interes sa mga kabaliwan nito. Ang walang tigil nitong kadaldalan ay lalo lamang nagpapasakit ng ulo niya. Pagkaraan, inakusahan pa siya ni Iroha na sinadya raw niya siyang silipan habang nagbibihis. Sabay biro pa, natatawag siya ng pulis. Ang totoo, si Akatiro pa nga dapat ang tumawag dahil si Iroha mismo ang pumasok nang walang pahintulot sa kanyang kwarto. Sandali niyang pinag-isipan yun, pero alam niyang walang maniniwala sa kanya. Masyado kasing mahusay magpanggap si Iroha bilang biktima. Gustong-gusto ni Iroha na iparamdam kay Akatiro na siya ang may control. Minsan pa nga, dumapa siya sa kama nito, sinasadya pang ipakita ang kanyang dibdib. Mabilis na umiwas ng tingin si Akatiro nang makita niyang itinago nito ang susi ng dorm sa pagitan ng dibdib. Totoo, ibinigay niya ang susi noon, pero hindi ibig sabihin pwede na siyang pumasok kahit kailan niya gusto. Lalo pa itong nangasar, sinasabing kapag pinaalis niya ito, siya rin daw ang unang mag-iisip tungkol sa kanya. Doon, tuluyang sumabog si Akatiro. Kinuha niya ang spray bottle at binasa ang mukha ni Iroha. Nagpatuloy silang magtalo. Ipinilit ni Iroha na parang kapatid lang daw siya dahil kapatid siya ng kaibigan nito. Pero mariing itinanggi iyon ni Akatiro. Sabay sabing estranghera lang siya. Hindi tumigil si Iroha sa pangaasar. Sinasadyang pindutin ang bawat pasensya niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Akatiro. Ang tumatawag ay ang kanyang tiyo. Tinitigan niya si Iroha ng masama. Binigyan ng babala na huwag itong magulo dahil nakasalalay sa tawag na yon ang kanyang kinabukasan. Napilitan si Iroha na mangakong mananahimik. Ang tiyo niyang si Makoto ay ang presidente ng HPOB, isang malaking kumpanya ng entertainment. Tumawag ito upang pag-usapan ang matapang na aplikasyon ni Akatiro sa kumpanya nang hindi sumasailalim sa tamang pagsusulit. Hindi naman lubos na humanga si Makoto sa ginawa ni Akatiro, pero dahil pamangkin niya ito, handa siyang pagbigyan. Basta't may ilang kondisyon. Biglang naging seryoso ang tono ng kanyang boses nang itanong niya kay Akatiro kung may girlfriend ba ito, dahilan upang parehong mabigla sina Akatiro at Iroha. Agad na kumislap ang mga mata ni Iroha sa kalokohan, malinaw na may naiisip na namang kapilyahan. Napansin ito ni Akatiro at agad siyang binalaan na tigilan ang anumang binabalak nito, ngunit hindi siya pinansin ni Iroha. Sa halip, lumapit ito ng dahan-dahan at nagsimulang gumawa ng mga kakaibang tunog. Sinisiguro na maririnig siya ni Makoto sa kabilang linya. Dahilan ng pagkataranta ni Akatiro, mabilis niyang nagsinungaling. Sabay sabing isa lang iyong pusa na inampon niya. Sa kamalas-malasan, nang tanungin ni Makoto ang ilang detalye tungkol sa pusa, hindi man lang ito masagot ni Akatiro. Kaya lalo lang siyang pinaghinalaan. Hindi pa rin tumigil si Iroha. Patuloy siyang nang-aasar at pinipilit si Akatiro na mainis. Kaya napamura ito ng mahina. Lalo lang nalito si Makoto sa nangyayari. Dahil desperado, kunwari sinabi ni Akatiro na ina-attack siya ng pusa para magmukhang totoo ang kanyang palusot. Maya-maya, nagsimulang magdudugtong-dugtong ng ideya si Makoto at inakalang may kasintahan talaga ang kanyang pamangkin. Biglang nataranta si Akatiro at agad itong itinanggi habang pilit na itinutulak palayo si Iroha. Sa kabutihang palad, tila natuwa si Makoto nang marinig na wala itong girlfriend at sinabing ipapaliwanag na lang niya ang mga detalye tungkol sa aplikasyon nito sa susunod. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang tawag. Pagkatapos ng pag-uusap, gumulong-gulong si Iroha sa kama ni Akatiro. Nagrereklamo na nauuhaw siya. Napabuntong hininga si Akatiro at sinabing kumuha na lang siya ng inumin mag-isa. Masigla namang lumabas si Iroha.
Iniwan siyang iritado. Kinabukasan, sa kanyang vacant period, abala si Akatiro sa pagsusulat sa kanyang notebook. Nagmumuni-muni tungkol sa buhay at kamatayan at sa panata niyang gamitin ang bawat minuto para makamit ang mas magandang kinabukasan. Pagkatapos ng klase, bumagsak sa upuan si Ozuma, ang matalik niyang kaibigan, halatang pagod na pagod. Buti na lang at kinuha ni Akatiro ang mga notes para sa kanya, kaya labis siyang nagpasalamat. Bilang ganti, inimbitahan ni Ozuma si Akatiro na kumain ng sumimitsu pagkatapos ng klase. Lagit-laging humahanga si Akatiro sa kabutihan ni Ozuma bilang tao. Ngunit ibinalik lamang ni Ozuma ang papuri sa kanya. Anya, mabuti ang puso ni Akatiro at yun mismo ang dahilan kung bakit espesyal siya. Bagaman iginiit ni Akatiro na lahat ng ginagawa niya ay pinagpaplanuhan lang, hinangaan pa rin ni Ozuma kung paano niya laging iniisip ang kapakanan ng iba, kabilang na siya at maging ang kapatid niyang si Iroha. Sabi nila, normal lang daw na maging suplado o masungit sa taong gusto mo, pero si Akatiro ay hindi kailanman naniwala sa teoryang yon. Habang iniisip niya iyon, pumasok siya sa dormitoryo, pero bago pa siya makarating sa sariling kwarto, may malakas na ingay na umalingaw-ngaw mula sa loob. Nakatayo sa labas, napapailing siya sa inis, huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Sa loob, walang iba kundi si Iroha na todo kanta na parang nasa concert. Nakabalandra ito sa kama, humuhuni at todo bigkas ng mga liriko ng kanta, lalo lang pinapalala ang inis ni Akatiro hanggang sa hindi na siya nakapagpigil. Galit siyang pumasok sa kwarto at hinila ang power cord mula sa saksakan, agad pinatay ang musika. Lumingon si Iroha, parang walang nangyari at masiglang binati siya bago pa sermunan tungkol sa kabastusan ng basta na lang pagpasok sa kwarto ng may kwarto. Lalong nagngit-ngit si Akatiro. Kwarto niya iyon at si Iroha ang lumabag. Sinabihan niya itong hinaan ng boses bago pa makaistorbo sa iba, sabay turo sa headphones bilang pahiwatig. Ngunit imbes na sumunod, tinukso siya ni Iroha na may halong mali siya. Sinasabi na gusto raw siyang hawakan ni Akatiro. Mariing itinanggi ni Akatiro, malamig ang tono, at sinabing wala siyang interes sa mga kalokohan nito. Lalo lang siyang naduduwal sa walang tigil na daldal ni Iroha. Hanggang sa akusahan pa siya nitong sinusubukan siyang silipan habang nagbibihis, sabay biro natatawagan daw niya ang pulis. Sa totoo lang, si Akatiro pa dapat ang tumawag dahil si Iroha ang pumasok sa kwarto niya nang walang paalam. Sandali niyang pinag-isipan yon, pero alam niyang walang maniniwala sa kanya laban kay Iroha. Napakahusay nitong umarte bilang biktima. Gustong-gusto ni Iroha na ipinapakita kay Akatiro na siya ang may kontrol. Isang beses pa nga, humiga ito ng diretso sa kama niya. Sadyang ipinapakita ang dibdib. Agad siyang umiwas ng tingin nang itago ni Iroha ang susi ng dorm sa pagitan ng kanyang dibdib. Totoo, ibinigay niya rito ang susi. Pero hindi ibig sabihin noon na pwede na itong basta-basta pumasok kahit kailan. Lalo pa siyang tinukso ni Iroha. Sabing kapag pinaalis niya ito, siya rin daw ang unang mag-i-imagine tungkol sa kanya. Doon na tuluyang sumabog si Akatiro. Kumuha siya ng spray bottle at binasa ang mukha nito ng tubig. Nagpalitan sila ng sigawan. Ipinilit ni Iroha na para na raw siyang kapatid ni Akatiro dahil kapatid siya ng kaibigan nito. Pero agad itong itinanggi ni Akatiro at sinabing estranghero siya. Patuloy si Iroha sa pang-aasar. Sinisikap na mapikon siya. Biglang tumunog ang cellphone ni Akatiro, si Uncle Makoto. Matalimang tingin niya kay Iroha. Binigyang babala itong huwag gumawa ng kalokohan dahil nakasalalay dito ang kinabukasan niya. Napilitan itong mangakong magpapakabait. Si Makoto ay presidente ng HP Bulb, isang malaking entertainment company. Tumawag ito para pag-usapan ang matapang na aplikasyon ni Akatiro sa kumpanya. Kahit hindi siya kumuha ng tamang pagsusulit, hindi siya gaanong humanga sa ginawa ng pamangkin. Pero dahil kadugo niya ito, handa siyang tulungan basta't may mga kondisyon. Biglang naging seryoso ang tono ni Makoto at tinanong si Akatiro kung may girlfriend na ba siya. Ikinagulat ni na Akatiro at Iroha. Agad kumislap ang mga mata ni Iroha sa kalokohan. Napansin yon ni Akatiro at binalaan siyang tigilan ang kung ano man ang iniisip niya, pero hindi siya pinansin. Lumapit palalo si Iroha at nagsimulang gumawa ng mga kakaibang ingay para marinig ni Makoto sa tawag. Dahilan upang kabahan si Akatiro. Mabilis siyang nagsinungaling at sinabing pusa lang daw iyon na inampon niya. Sa kasamaang palad, nang magtanong si Makoto tungkol sa pusa, wala siyang masagot, kaya lalong nakakahalata ang kanyang tiyuhin. Hindi pa rin tumigil si Iroha, tuloy-tuloy sa pang-aasar hanggang mapamura si Akatiro at tuluyang maguluhan si Makoto. Para mapanindigan ang kasinungalingan, kunwari ay inaatake siya ng pusa. Hanggang sa unti-unting nagduda si Makoto at inakalang may girlfriend nga ito. Kabado, mabilis na tumanggi si Akatiro habang pilit na itinutulak palayo si Iroha. Sa kabutihang palad, natuwa si Makoto nang marinig
na wala itong kasintahan at sinabing ipapaliwanag na lang niya sa susunod ang detalye ng aplikasyon. Pagkatapos ng tawag, gumulong-gulong si Iroha sa kama ni Akatiro. Reklamo pa na nauuhaw siya. Napabuntong hininga si Akatiro at sinabing kumuha na lang siya ng inumin. Masigla itong tumalilis palabas. Iniwan siyang inis na inis. Kinabukasan sa oras ng bakante niya, nagsusulat si Akatiro sa notebook. Mga pagninilay sa buhay, kamatayan, at sa pangakong gagamitin ang bawat sandali para sa mas magandang kinabukasan. Pagkatapos ng klase, dumating ang matalik niyang kaibigan na si Ozuma. Pagod na pagod, tinukso ni Iroha si Akatiro. Sinasabing dapat ay mapansin naman siya. Wika niya, ang kinabukasan ay hindi mahalaga. Ang importante ay ang kasalukuyan. May mga luha sa kanyang mga mata habang inaamin niyang labis siyang nagmamalasakit kay Akatiro at ang tanging hiling niya ay manatili silang malapit sa isa't isa magpakailanman. Sandaling natigilan si Akatiro. Akala niya ay seryoso si Iroha. Lumambot ang kanyang puso, ngunit bago pa siya tuluyang maniwala, biglang tumawa si Iroha ng may kalokohan, isiniwalat na palabas lamang pala ang lahat. Tinukso niya si Akatiro sa pagiging madali nitong maniwala at biro pa niyang matagal na niyang gustong umamin ng ganon. Hindi makapagsalita si Akatiro sa sobrang pagkalito at hiya, lalo na nang mapansin ni Iroha ang mapulang tainga niya at sabihing, "Uy, nahihiya ka, no?" Ang mapanukso niyang nangiti ang tuluyang nagpasabog kay Akatiro. Sumigaw ito sa inis. Idineklara na hinding-hindi na siya muling maniniwala sa anumang sabihin ni Iroha. Galit na galit, hinabol niya ito pababa ng hagdan, pero mabilis na nakatakas si Iroha bago pa siya mahuli. Pagkaraan, nakipagkita si Akatiro sa tiyuhin niyang si Makoto sa isang cafe para pag-usapan ang aplikasyon niya sa HPO. Binanggit ni Makoto na may isa pang taong darating, ngunit gusto muna niyang makausap si Akatiro ng pribado. Ipinunto niya na alam niyang nakapaglabas na ng laro si Akatiro. Ipinaliwanag naman ni Akatiro na yun ay resulta ng pagtutulungan ng 5 tao. Si Ozuma bilang programmer, habang siya naman ang nagsilbing producer at director. Kasama ng 3 pang miyembro, binuo nila ang Fifth Floor Alliance. Aminado siyang hindi magtatagumpay ang laro kung wala ang tulong ng kanyang koponan. Napansin ni Makoto na pinag-uusapan na ng industriya ang biglaang pagsikat ng kanilang grupo at kinilala ang kahanga-hanga nilang nagawa. Aminado rin siya na kahit siya, noong kabataan niya, ay hindi kayang makamit ang ganoong tagumpay, kaya nararapat lamang kay Akatiro ang kasikatan na tinatamasa niya ngayon. Bago pa lumalim ang usapan, hinikayat ni Makoto na umorder muna si Akatiro ng maiinom o makakain. Inakala ni Akatiro na ang taong paparating ay manager o kinatawan, kaya inilabas niya ang kanyang proposal, handang gumawa ng magandang impresyon. Habang umaorder si Makoto, nakipagbiruan pa ito sa waitress. Sinabihan pa itong mag-dinner sila mamaya, kahit halatang abala pa ito sa trabaho. Nagulat si Akatiro sa pagiging lantaran ng tiyuhin niya at sinita ito. Ngunit buong kumpiyansa lamang nang ngumiti si Makoto at sinabing marunong siyang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga babae. At nang makita ni Akatiro ang reaksyon ng waitress, tila tama nga ang sabi nito. Nahihiya at nababahala, nagpaalam muna si Akatiro na pupunta sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Pumikit siya, sinusubukang kalimutan ang kakaibang tagpong nasaksihan, kaya hindi niya napansin ang karatulang nagsasabing, "Sira ang kandado." Walang kamalay-malay siyang binuksan ang pinto at aksidenteng nabungaran si Mashiro na nakaupo pa sa inidoro. Bago pa siya makagalaw, tinamaan siya ng kamaong puno ng hiya at galit ni Mashiro sa muka. Tinukso ni Iroha si Akatiro, sinasabing dapat ay mapansin naman siya. Wika niya, ang kinabukasan ay hindi mahalaga. Ang importante ay ang kasalukuyan. May mga luha sa kanyang mga mata habang inaamin niyang labis siyang nagmamalasakit kay Akatiro at ang tanging hiling niya ay manatili silang malapit sa isa't isa magpakailanman. Sandaling natigilan si Akatiro. Akala niya ay seryoso si Iroha. Lumambot ang kanyang puso, ngunit bago pa siya tuluyang maniwala, biglang tumawa si Iroha ng may kalokohan, isiniwalat na palabas lamang pala ang lahat. Tinukso niya si Akatiro sa pagiging madali nitong maniwala at biro pa niyang matagal na niyang gustong umamin ng ganon. Hindi makapagsalita si Akatiro sa sobrang pagkalito at hiya, lalo na nang mapansin ni Iroha ang mapulang tainga niya at sabihing, "Uy, nahihiya ka, no?" Ang mapanukso niyang nangiti ang tuluyang nagpasabog kay Akatiro. Sumigaw ito sa inis. Idineklara na hinding-hindi na siya muling maniniwala sa anumang sabihin ni Iroha. Galit na galit, hinabol niya ito pababa ng hagdan, pero mabilis na nakatakas si Iroha bago pa siya mahuli. Pagkaraan, nakipagkita si Akatiro sa tiyuhin niyang si Makoto sa isang cafe para pag-usapan ang aplikasyon niya sa HPO. Binanggit ni Makoto na may isa pang taong darating, ngunit gusto muna niyang makausap si Akatiro
ng pribado. Ipinunto niya na alam niyang nakapaglabas na ng laro si Akatiro. Ipinaliwanag naman ni Akatiro na yun ay resulta ng pagtutulungan ng 5 tao. Si Ozuma bilang programmer, habang siya naman ang nagsilbing producer at director. Kasama ng 3 pang miyembro, binuo nila ang Fifth Floor Alliance. Aminado siyang hindi magtatagumpay ang laro kung wala ang tulong ng kanyang koponan. Napansin ni Makoto na pinag-uusapan na ng industriya ang biglaang pagsikat ng kanilang grupo at kinilala ang kahanga-hanga nilang nagawa. Aminado rin siya na kahit siya, noong kabataan niya, ay hindi kayang makamit ang ganoong tagumpay, kaya nararapat lamang kay Akatiro ang kasikatan na tinatamasa niya ngayon. Bago pa lumalim ang usapan, hinikayat ni Makoto na umorder muna si Akatiro ng maiinom o makakain. Inakala ni Akatiro na ang taong paparating ay manager o kinatawan, kaya inilabas niya ang kanyang proposal, handang gumawa ng magandang impresyon. Habang umaorder si Makoto, nakipagbiruan pa ito sa waitress. Sinabihan pa itong mag-dinner sila mamaya, kahit halatang abala pa ito sa trabaho. Nagulat si Akatiro sa pagiging lantaran ng tiyuhin niya at sinita ito. Ngunit buong kumpiyansa lamang nang ngumiti si Makoto at sinabing marunong siyang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga babae. At nang makita ni Akatiro ang reaksyon ng waitress, tila tama nga ang sabi nito. Nahihiya at nababahala, nagpaalam muna si Akatiro na pupunta sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Pumikit siya, sinusubukang kalimutan ang kakaibang tagpong nasaksihan, kaya hindi niya napansin ang karatulang nagsasabing, sira ang kandado. Walang kamalay-malay siyang binuksan ang pinto at aksidenteng nabungaran si Mashiro na nakaupo pa sa inidoro. Bago pa siya makagalaw, tinamaan siya ng kamaong puno ng hiya at galit ni Mashiro sa muka.